Nakailang beses din talaga at paulit-ulit na pagluluto bago ko nakuha yung ganitong pagkakaluto ng adobong talong. Unang gagawin dito, gupitin sa kalahati itong mga chicken wings. Mas malasa kasi yung pagkakaluto pagka ganyan yung pagkakagupit nito. Sunod nito, hugasan ng ilang beses hanggang sa makita na klaro na yung tubig nito. Patiktikan na sa strainer, saka na ilipat sa lalagyan para matimplahan. Sangkapan ng konting paminta, konting soy sauce, at isang kutsara ng cornstarch. Paghaluin ng mabuti, saka na hayaang maibabad sa mga rekado ng at least 15 minutos sa room temperature. Sunod ng gawin dito, ihanda na ang talong. Matapos mahiwa ng ganyang kalalaki, hugasan ng 2 beses. Mas maganda nga pala kung ganyang kalalaki yung pagkakahiwa nito dahil nga sa talagang matubig ang talong. Matapos mapatiktikan sa strainer, ilipat na sa ibang lalagyan. Maglagay ng 3 kutsara ng cornstarch. Paghalu-haluing mabuti hanggang sa tuluyan ng mabalot nito ang talong. Sunod ng gawin dito, prituhin mo na mga sangkap. Pagka mainit na yung lutuan, magpainit na ng mantika. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Yan o, sapat na yung init ng mantika. Pwede na magprito. Paghaluin mo na itong mabuti bago lutuin. Para nga maganda ang pagkakaprito nito, siguraduhin lang na hindi ito patong-patong at hindi ito dikit-dikit. Pagka ayos na yung pagkakalagay, huwag din mo na itong gagalawin. Matapos ang ilang minuto, pwede na itong testingin. Subukang iyangat-angat at kung hindi na nga ito dumidikit, pwede na itong halu-haluin. Balibalik ka rin. Para naman pantay yung pagkakaluto nito. Yung cooking time nito, nasa 7 minuto. O kaya naman ay lutuin hanggang sa makitang golden brown na yung itsura nito. Hanguin, saka na itabi. Agad ng sunod na iprito itong mga talong. Ganun din na paghaluin muna bago iprito. Unahing iprito yung sa may parting balat. Ganyan lang Nasa 1 minuto lang yung cooking time nito. Gamit dito yung malakas na setting pa rin ng apoy. Matapos ang 1 minuto, pwede nang balik ta rin. Mabilis na lang to. Lutuin na lang ng kalahating minuto. Para nga pala malaman kung luto na nga ito, dapat ganyan na yung itsura nito. Malambot na pag nadiinan. Hanguin, saka na itabi. Sunod nito, pwede na maggisa. Yung pinaggamitang mantika pa rin to, 2 kutsara. Buong ulo ng bawang. Gisa-gisahin hanggang sa tostado na yung pagkakaluto nito. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Ngayon, maglagay na ng tubig. 1 tasa, 3 kutsara ng suka, 3 kutsara din ng soy sauce, kalahating kutsarita ng paminta, 2 kutsarita ng asukal, manghang na sili, 5 piraso lahat to, chicken powder, 1 kutsarita. Paghaluing mabuti hanggang sa kulong-kulo na. Tikman para may husto ang lasa. Kanyama na. Bago nga pala ilagay yung mga naiprito kanina, i-adjust na yung apoy sa pinakamalakas na setting nito para naman firm pa rin at hindi lumabsa yung pagkakaluto nito. Unahin nang ilagay ang talong. Agad nang isunod ang chicken wings. Pampasarap at pampagana ng amoy, 1 tasa ng onion rings. Paghaluing mabuti hanggang sa mabalot na ito ng sarsa. Siguraduhin din na kulong-kulo na ang sarsa bago isara ang apoy. O yan nakaluto ta na. O ready to serve na to. Kung maamoy nyo lang. Nako, amoy palang nakakagana na. Mapakain na naman tayo nito ng husto.